yung desisyon ng notice of disallowance ng COA ay hindi pa final, hindi pa ito tapos. Meron pang mga remedyo. So hindi pa ito prima facie evidence na nagamit o ninakaw yung pera ng confidential funds. So kung hindi pa pala ito final at wala palang prima facie, ay bakit nandito tayo? Anong hinihiring natin dito? Di ba? So kaya yung mga mamamayan na nanonood, patuloy na nawawalan na ng interes. I mean, after 15 days and 375 million, ano na ang naipresenta ng prosecution? What have they proven? As of today, nothing. Wala pa silang napatutunayan. In the meantime, lubog tayo sa baha, naghihirap yung bayan. 375 million, malaking pera yan. Marami sanang natulungan, marami sanang nagawa para dyan. Pero here we are, di ba? Nagsasayang tayo ng pera ng taong bayan. Attorney Mike, may meron sinabi si Bam Aquino, alam naman natin na mga alias-alias yang nandyan sa confidential funds, yung mga Maria Piatos, Andy Lim, alam naman nating mga alias yan. Pero may sinabi siya na meron daw tayong batas na bawal daw gumamit ng alias. Ano nga ito, attorney? Medyo naguguluhan kami dyan sa sinasabi ni Bam Aquino. Yung sinasabi niya na yan, yung illegal use of alias, is that if you use your alias openly in public, pag nagpapalit ka ng pangalan at ini-introduce mo yung sarili mo, not with your true identity but with that alias. Hindi po yan applicable dito sa kaso nito because these are confidential operations na talagang kailangan mong gumamit ng alias, di ba? Kagaya nga, di ba, kaya nga nauso yung mga pelikulang Agent 007, di ba? James Bond. Si Tony Ferrer noon, Agent X44. Si Weng Weng lang yata yung alam kong agent na yun din ang pangalan niya, Weng Weng din. So, pero hindi applicable yung sinasabing batas ni Senator Bam Aquino. Nagkakamali siya doon sa kanyang sinasite na batas na yan. Hindi po yan applicable sa kaso ng confidential operations at ng mga confidential agents. Attorney, may tanong ako tungkol kay Bam Aquino. Kasi gigil ako rito. Bakit? Di ba, confidential na eh. Kung gusto mo malaman yung tunay na pangalan. Diba? Hindi na confidential yun, di ba, attorney? Exactly. Kaya yung term mismo ang nagsasabi na kung bakit siya kailangan ng alias. Confidential nga eh. Yeah. Di ba? Eh kung parang nakahamak na rin yung mga, siyempre alam naman natin na mga military officer yan. Mga nasa service yung mga yan. Eh kung sila tunay na pangalan, namatay na lahat yan, di ba? Diba? Oh, exactly. Alam nyo, noong 1991, ako ay estudyante pala ako ng batas, nagtatrabaho ako sa Malacanang. Kung natatandaan nyo si Father Balweg, NPA yan, pero binuo niyang hiwalay yung Cordillera People's Liberation Army, CPLA. And tumiwalag sila sa NPA. And one time, nakaharap ko si Father Balweg sa meeting sa Malacanang, panahon pa ito ni Cory Aquino. I was so excited, very young ako eh. Law student pa lang ako noon. Pagkatapos noon, a few weeks after that meeting, pinatay si Father Balweg. That's how difficult it is yung buhay ng mga ito. Ito kasi nahayag na yung pagtiwalag niya sa CPP-NPA. Ay paano pa itong mga confidential agents? Ito commander pa to, siya yung head ng CPLA. Pero napatay nila. Ay paano kung ikaw ay ordinaryong lang, di ba? Yung mga bugoy-bugoy ka lang ng mga kadre, mga double agent ka lang. Ay pag nalaman yan nila ng mga kasamahan mo na ikaw pala yung pumuputak, nagbebenta ng impormasyon, siguradong hindi lang ikaw ang papatayin. Pati pamilya mo, siguradong mamamatay. So that's how critical yung secrecy ng impormasyon na to. Kaya hindi po pwedeng yung ginagawa nila na yan. Kawawa yung mga naging confidential agent if they succeed in revealing their names. Attorney, may tanong ako. Ano mang masasabi ng mga armed forces natin kung ano mga kapulisan ako sa confidential funds na hinihimay ng mga prosecution? Ano kaya masasabi nila rito, attorney? Kasi nakakatakot to Well, maraming Very alarming to eh. Para sa kanila eh. Oo.
Ang use of confidential agents, use of confidential funds, alam ito ng pulis, marami at saka mga sundalo, marami nito nagagamit sa kanila. And they use this for their operation. And alam din na kahit na sa mga drug operations, ginagamit yan, ano, para may mga magtitip sa iyo, may mga confidential agents na ginagamit. But they know how difficult it is, ano, na pag in-abuse mo ito or dinispalko mo, yung iba kasi may mga nagnanakaw naman talaga nitong confidential funds na to eh. Pag ginamit mo yan sa mali, pwede talaga kasi confidential nga eh. Pero pag ginamit mo yan sa tama, mas marami kang mga buhay na maliligtas. Well, here's the thing, ano? Pinag-uusapan nila diyan kay VP Sara 125 million sa Office of the Vice President. Sabi nila that's about 11 point something million ano in 11 days kasi ginastos. Pero ang Office of the President in 2025 has 4.3 billion. And that's about 11.78 million pesos a day for 365 days. So bakit hindi nila tinatanong? Bakit hindi sila nag-iimbestiga? Tama yan, magtanong kayo tungkol sa confidential funds. Pero dapat maging makatwiran kayo, maging patas kayo. Kung gusto nyo tanungin, tanungin nyo lahat. If you want an accounting, let everyone account for it. Pero ito, malinaw dito para sa mga Pilipino, si VP Sara, iniimbestigahan ni dahil siya ay corrupt. Ano? Kundi, siya yung mananalong presidente. Malinaw na paninira ng lahat ng to, attorney, no? Alam mo rin yan, di ba? Yes. Attorney, may isa pang issue na nalaman natin dito sa Day 14. Yung issue ng hindi daw dapat ibinigay ni Acosta, yung SDO ni VP, kay dun sa Colonel La Chica. Dapat daw ay si Acosta mismo ang nagbigay doon sa bawat confidential agent na kung sino man yung binibigyan. Mali daw yung ganong klaseng sistema na ibinigay kay Colonel. Iyon ang sabi ng testigo. Pero when pressed on for the specific rules, kung nasaan yan doon sa sinasabi nilang memorandum circular, ay wala naman silang mabanggit. Ano? Ang pinagbabawal po ay yung itatransfer mo yung pondo from a non-bonded na official. Pero ito, hindi naman sila chika yung ultimate na pinagtransferan. Ano? Siya yung naging conduit, taga-deliver ka lang ng mga reward or confidential fund reward doon sa mga taong dapat na pagbigyan. Yun ba ay bawal? Hindi ma-identify nitong testigo ng prosecution ng COA kung anong provision ng batas yung kanyang binabanggit kung bakit ito ay magiging bawal. Ultimately, ang naging ending niya rito, lumabas na ito ay kanya lamang opinion. Ito ay posisyon niya. Kagaya ng lahat ng mga sinabi niya, puro opinion ang kanyang pinagsasasabi. Ay ang tawag ko dito, yung ginawa nila sa mga witness na to, inaangguluhan. Alam mo yon, para magmukhang meron kahit wala. Parang halimbawa, gusto mong kuhanan ng magandang litrato yung babae, kaso pangit siya sa harapan. Pero sexy naman. O sabi mo, sige tumalikod ka na lang. Ito na lang, kukunan kita sa likod para magmukha ka pa rin maganda. That is exactly what is happening with the prosecution sa kanilang presentation of evidence. All of the evidence that they have presented so far, inaangguluhan nila para yung wala, magmukhang meron. Para yung pangit, magmukhang maganda. Alam ko, si Sir Jack, maraming kilalang pangit ito. Alam niya kung paano anggulohan yan. So attorney, parang pinapalabas lang nila dito na talagang sa base doon sa mga nakita nating ebidensya at doon sa mga testigo, parang pinapalabas lang talaga nila. Gusto nilang siraan si VP Sara, no? I think that's very clear. Ano, para sa mga tao, yung mga may utak pa na nag-iisip, for day one, alam na natin yan, what this is all about. Alam natin kung bakit kinulong si Marcoleta, bakit kinulong si Mike the Defensor. Alam natin bakit si Jinggoy ay nasa sa piitan, di ba? Alam natin bakit ang binabanatan ngayon ng mga kaso ay mga nasa oposisyon at wala sa administrasyon. Ang pakiramdam lang kasi ng administrasyon na parang mangmang yung mga Pilipino at hindi natin mahahalata kung anong ang ginagawa nila. But we are a lot smarter than what they think. Ano? Mas matalino ang mga Pilipino, mga iskumbro ang tawag ko, ano? Kesa sa iniisip ng Malacanang. And the falling ratings ng presidente
ang magsasabi na totoo itong sinasabi natin, na alam ng Pilipino kung ano ang ginagawa nila. Kaya pabagsak ng pabagsak ang ratings ng Pangulo. At si Sara, pataas ng pataas. Attorney, base sa kasong falsification of public documents sa ilalim ng Revised Penal Code, ang pagpipirma o paglalagay ng mga maling detalye ng lugar at petsa sa mga liquidation report na isinusumite sa isang constitutional body tulad ng COA. Ano pong masasabi nyo dito? Tama yun, but they have to prove first na mali yung mga impormasyon. So far, ang sinasabi lang nila is that lahat ng mga detalye doon ay kulang ng supporting documents. Wala silang sinasabi na mali o kasinungalingan lahat ng nakadeklara. Ang sinasabi pa ng COA, meron pa lang silang mga hinahanap na mga dokumento, kaya nga may period of compliance pa yan at may pwede pang mag-challenge ang Office of the Vice President regarding the findings of COA. Pagkatapos nga niya, pwede pang dumulog sa hukuman ang Office of the Vice President para i-challenge na muli yung findings sa ito ng COA. So everything that they said, hindi pa yan fact. It is disputable presumptions pa lang yan. Dahil may laban pa. Hindi pa yan totoo, hindi pa nila pwedeng sabihin na as a matter of fact na ito na nga yung sitwasyon. So hindi automatic porkit sinabi ng COA na ganyan, ay meron agad falsification. They have the burden of proof to prove na ginawa ng Office of the Vice President yan, na mag-falsify ng mga dokumento. Attorney, kung ibig sabihin, sinasabi lagi na ito ay preliminary pa lang. So, pwede bang ma-dismiss to ng maaga dahil hindi pa naman ito final? Well, ang problema dyan, dahil nga hiwa-hiwalay yung articles at base doon sa napag-agreehan na schedule, tatapusin muna ng prosecution lahat ng kanilang articles. So, unfortunately, ay uubusin natin itong yung 4 na articles of impeachment, yung full 90 days na ito. At parang alam mo, parang torture sa ating lahat itong presentation na ito. And we have to finish this hanggang sa dulo bago pa lamang makapagdesisyon ang Senado ukol dito.